makakaasa naman kayo na hindi ko dodoktorin, di ba? Yung records ko, hindi ko dodoktorin yung maging resulta ng pag-aalaga ko para lang ma-please ko naman kayo. Kasi dito, I'm not a people pleaser. Kung ano lang talaga yung actual, yung totoo na nangyayari sa pond, yun yung ipapakita ko. Kaya kung gusto nyo mag-sponsor, ay wag nyo i-expect na yung ina-expect ninyo na result, yun ang mangyayari. Kundi, kung ano yung totoo na mangyari dito sa pond, iyon ang makikita ninyo. Magandang araw mga paps. Ngayon, May 18, 2024, dumating na rin yung ating order na hito from Isabela. So, bale, itong hito natin na to, 1,000 pieces, 5 piso ang bili natin. Ito siya. Yun. Mga masisigla, tsaka mabibilog, matatambok. Para magandang klase naman siya. I-climatize muna natin sa ating fish pan. Wala na akong ginawa dito na treatment kasi katatanggal ko lang yung mga isda natin dyan sa kabila. Nilipat ko dito. Yan. Yan na yung mga isda natin na galing dito sa circular pond natin. Nilipat ko dito sa ating square pond. Yes, hayaan muna natin nandito na ma-adapt niya yung temperature dito sa labas bago natin pakawalan. Siguro pagtatagalin natin dyan mga 3 hours. Yan mga paps, 5:30 na ng hapon. May 3 oras na nakababad itong isda natin dito, yung mga fingerlings natin. Ang problema naman natin ngayon, biglang umulan. O ito na nga, nakapayo nga ako. Umuulan na siya. Nangangamba ako na baka hindi kayanin itong mga bagong fingerlings natin yung acid rain. Ganun pa man, kailangan ko talagang pakawalan itong mga fingerlings natin kasi medyo crowded sila. Yung 1,000 nasa timba lang, masyadong crowded. Kaya ang gagawin ko, solusyon ko sa acid rain, eto, yung asin. Maglalagay ako ng asin bago ko pakawalan yung ating hito. Bahala na naman ito. Nataon na naman tayo na alanganin ba. Kasi yung ano natin, yung sunshade natin ay tatagos dito yung tubig ulan. Pero yung paglalagay natin ng asin, hindi naman marami. Ito 3 meters diameter itong aking pond. Konti lang ilalagay ko. Panglaban lang natin dun sa asido ng tubig ulan. Yung isang balot ng ganito, 10 piso. Ayun, hindi pa ako nakakalahati sa 10 piso. Yun yung inilagay ko dito. Hindi ko na tinimbang. Medyo alanganin na naman tayo dito. Pero na tayo magagawa. Kailangan na nating ilagay ito dito. Kasi kung hindi ko naman siya ilalagay ngayon, baka naman mas lalo silang hindi na makahinga dito sa ating timba. Kasi 1,000 to. So ito, lalagyan na natin. Pakakawalan natin ng ganyan. Dahan-dahan. Yan, labas na. O, ayaw pa nila lumabas, oh. Siguro naramdaman na iba yung yung temperature ng tubig. So ito, update ko kayo bukas kung ano magiging reaction nila dito sa tubig ulan. At bukas ko na rin sila pakakainin. Ngayong gabi hindi ko muna sila pakakainin. Ito paps, ang unang pagpapakain natin sa ating mga alagang hito. So ito, 10 lang ang papakain ko muna. Itong baso na to, hindi ko alam kung ilang grams to, pero basta ito, sinukat kong ganyan. Ibababad ko muna bago ko siya ipakain. Ayan, babad ko lang muna. Siguro mga ilang minuto bago ko siya ipakain. So 6:30 ngayon, tingnan ko mamaya kung ilang minuto na pagka ito ay nag-puff na. Siya nga pala, itong papakain ko na to, starter siya. Pero kung makita nyo, napakaliliit. Hindi ko alam bakit ganito yung starter na nabili ko. Ang liliit. Kasi dati yung mga binibili kong starter medyo malaki na. Pero ito, ang liliit, oh. Yung magdamag na nakalipas, pagkatapos kong ihulog dito, wala naman naging problema, normal. Pero may nakikita tayo dumaputi. Yon, palaka. Hindi ko alam kung bakit mayroong nakapasok na palaka dito. Siguro nung ulan kagabi kaya gumala yung palaka. Pero may dalawa akong nakita na patay. Yung maputi doon, tsaka yung tabi ng palaka, yun.
merong dalawang patay, which is normal. Yung ba namang stress na naganap kahapon ng pagbiyahe, saka yung ulan kagabi nadagdagan pa, yun. Pero normal lang yun, dalawa lang ang namatay. Pagkatapos ng 15 minutos na pagbababad natin sa ating pakain, eto, nag-puff na siya. Ibig sabihin lumobo na siya. Ayun, hindi na siya makunat o kaya hindi na siya matigas. Yan, ganyan na. Bibigyan na natin sa ating mga alaga. Yan yung pantawag natin pag tayo magpapakain. Ganito lang, tingnan natin kung kakain na sila sa unang pagkakataon. Yun. Ayan, masisigla naman silang kumain. Yun. Dahil maliit lang yung pan natin, ikakalat na lang natin na ganyan para sila lahat makakain. Isa lang nakikita kong problema, yung iba, medyo marami-rami din. May tama sa ulo, may gasgas. Yung parang meron silang puti sa may ulo. Sana hindi fungus to. Pero yung iba, putol ang balbas. Ayun yung kondisyon nila, bale. May mga putol ang balbas, tapos may puti-puti sila sa ulo. Kung fungus man ito, hindi naman dito makukuha sa aking pan kasi kalilipat ko lang to. 12 hours pa lang ang nagdaan nung lipat ko dito. So tingnan natin kung ano yung puti sa ulo nila. Madami kasi. Sana hindi fungus yan para hindi tayo magkakaroon ng problema. Baka dala lang sa biyahe, yung overcrowded sila dun sa lagayan o kaya dun sa timba. Siguro nagkagasgasan. So ito bali yung dalawa patay, tsaka yung isang palaka. Kung bakit nagkaroon ng palaka dyan. Kung kukulangin itong isang baso na papakain natin ngayon, mamayang tanghali, dadagdagan ko siya. Sa palagay ko may mga mamamatay pa dito kasi meron ding mahina. Saka yung isa, yung sinabi ko na may tama sila sa ulo, medyo marami-rami din. Baka yun yung magiging problema ko dito. Eto mga paps, yung nakikita ko na problema ng ating mga fingerlings. Damag pa lang naman sila sa akin, pero eto, kung makikita nyo yung namatay, meron siyang tama dito. Yan, oh. Dalawa. Pagka naandyan sa tubig yan, parang namumuti yan. Hindi ko alam kung gas-gas ito o ano to kasi, ayun, oh. Parang nasa balat naman. Wala siyang gas-gas, nasa ilalim ng balat siya. Pero of course, dahil nakita ko yung pwede maging problema, yung putol ang balbas, saka may puti-puti sa ulo, meron akong nakahanda dito na gamot natin. Ito, yung asin. Sasabuyan ko ulit ng asin para makontrol natin kung punggus man yun. So hindi natin sila bibiglain ng asin. Medyo pakonti-konti lang lagay natin. Pang ano lang ba, pang control kung merong mang sakit. Gaya nung mga puti-puti sa ulo, baka lumala, magiging fungus yan. Kaya maglalagay na tayo kahit papano ng asin. Meron tayong aerator. Ang lakas-lakas talaga ng aerator natin, oh. Grabing bubbles, oh. Di ba? Ito, talaga na-scam talaga ako sa aerator natin kasi binili ko yan ng online. Talaga sabi ng seller, ang lakas po niyan sa fish pan nyo. Kayang-kaya po yung fish pan nyo na 3x3. Hindi ko na lang siya ibinalik. At mas mahirap yata yung magbalik niya. Kaya tuloy. Ginagamit ko na rin. Pero yan lang talaga yung bubbles na na-produce niya. Lakas. Grabe. Ang bili ko niyan guys, mahigit 1,000. Pero solar yan. Hindi naman yan yung di kuryente. So yung baso na binigay ko dun sa 1,000 isda natin, kulang. Yan bare kulang kasi yan, oh, agad-agad naubos nila. Kaya mamayang tanghali pag nagpakain ako ulit, medyo dadagdagan ko na. So ayan mga paps, alas 12 na ng tanghali. Ito yung pangalawang pagkakataon na pakainin na natin yung ating mga fingerlings. So kaninang umaga medyo kinulang tayo.
Kaya dadagdagan ko yung papakain ko ngayon. So ito, 2 baso. 2 baso na puno nito. Titingnan natin kung magkakasya na sa kanila. So bababad muna natin ng 15 minutes. Kagaya nung ginawa ko kaninang umaga. Yun lang. Nahulog. Ayan. Ayan, kumakain na sila. Andun na. Lagot na. Aksidente. Ang problema lang yan, pagka marami masyado yung naibigay ko sa kanila, ma-overfeed yan. Tapos ito yung sinasabi ko, kapag ka hindi na ibabad yung ating pagkain na ganyan, syempre lolobo yan sa tiyan. Kaya yan yung cause ng overfeeding. So hayaan na natin. 1,000 naman yan, 2 baso yung nahulog. Napaka-careless. Anyway, kumakain naman sila. So ayan mga paps, meron tayo ditong 3 na bakante na butas. 2x3 bawat isa. So ang gagawin natin, i-level up natin ng konti yung ating pag-aalaga. Ang gagawin ko dito, i-renovate ko tong 3 na butas na to. Dahil nga sa ganito na, rectangular siya, ang maaari kong gagawin na dito ay hindi na funnel type. I-repair ko siya, lalagyan ko siya ng kanal dun sa gitna. Itataas ko yung magkabilang gilid, papaganyan, hanggang doon sa dulo, then magkakaroon siya ng kanal. Yung ngayon yung aagusan o doon sa kanal niya may iipon yung mga dumi nila. Then, ihilain naman doon sa drainage, doon sa pinakababa. So, ganyan ang gagawin natin. Uumpisahan ko mamaya. Dahil naandyan na yung fingerlings natin na 1,000 piraso. Kung meron man diyang na nakakapanood ng aking mga vlogs na mga manufacturers, sponsors, o kaya mga ahente ng mga gamot na ginagamit sa fish pan, mga probiotics, yung mga vitamins ng isda. Ito na yung pagkakataon nyo para i-demo natin yung produkto nyo. So, papangalanan ko bawat butas. Kung ano yung probiotics na ginamit ko dito, ano yung probiotics na gagamitin ko rito, at kung ano yung sistema na gagawin ko dun sa iba. So, papangalanan natin yan. Then, bigyan nyo ako ng mga kompletong detalye ng sistema nyo at siya kung gagawin dito sa fish pan. Gagamitan ko na ngayong pagkakataon na to ng probiotics. I-level up natin ng konti. So, yan mga paps, ang pakakaabangan ninyo. Lalo yung mga beginners. Kasi lahat ng ginagawa ko nito, after 6 months yung cycle ko, magsisimula ulit ako. Ibig sabihin, beginner na naman ako. Yung kahit isa lang sa mga viewers ko, ang maniwala sa ginagawa ko, ay masaya na ako doon. Sa mga producers, manufacturers ng mga probiotics na yan, makakaasa naman kayo na hindi ko dodoktorin. Di ba? Yung records ko, hindi ko dodoktorin yung maging resulta ng pag-aalaga ko para lang ma-please ko naman kayo. Kasi dito, I'm not a people pleaser. Kung ano lang talaga yung actual, yung totoo na nangyayari sa pond, yun yung ipapakita ko. Kaya kung gusto nyo mag-sponsor, ay huwag nyo i-expect na yung ina-expect ninyo na result, yun ang mangyayari. Kundi, kung ano yung totoo na mangyayari dito sa pond, iyon ang makikita ninyo. Maraming salamat at sana patuloy yung pagsubaybay. Thank you. Napakainit, tindi ng araw. Babush.